anniversary is I Bring One. Okay, so inaasahan po na magkakaroon ang bawat isa ng puso na magdala ng isang tao patungo kay Kristo para makilala nila ang Panginoong Hesus at maranasan din po nila ang pag-ibig ni Kristo, ang kaligtasan ni Kristo na naranasan din po natin. Amen po ba? So meron na po ba tayong natatarget na mga tao na dadalhin natin sa Panginoon? Amen. So, ngayon pong month po na to, doon po tayo magfo-focus. Kung last month po, we focus on our personal spiritual growth, okay? Personal na fruitfulness. But today, sa mga susunod na linggo, we will focus on soul winning. Pakisabi nga po, soul winning. Soul winning. Pag sinabi po nating soul winning, it is about bringing people to Jesus Christ. Sharing the gospel. Kasi meron po tayong panawagan. Tinawag po tayo ng Panginoon para ibahagi po ang pag-ibig niya. Kaya po natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos, hindi po para maranasan lang natin, for the sake na maranasan natin, kundi para maiparanas din natin yon sa ibang tao. Amen po? Amen. So, tandaan po kasi natin na ang relationship natin kay Lord ay may progression. Okay? Sino po dito ang meron ng relasyon sa Panginoong Hesus? Amen. Amen. And pag sinabi po natin na meron na tayong relasyon sa Panginoong Hesus dahil tinanggap natin siya bilang Diyos sa tagapagligtas ng ating buhay, inaasahan po na ang ating relasyon sa Kanya ay may progression. Ibig sabihin, nag-i-increase, nag-a-advance, lumalago, merong goal. Yun po. Yun po yung di ba sa mag-asawa, ang goal natin, I want to grow old with you. Parang February na ba? Okay, I want to grow old with you. May goal. May paglago. Meron dapat progression. May pag-angat, may pag-increase, may pag-advance. Okay? Meron tayong goal. So last week po, pinag-usapan natin yung goal na sinabi ni Ate Janine, di ba? Sa John 15:1-5, ano yung goal na yon? Na sinasabi po sa John 15:1-5, basahin po natin. Sabi po doon, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. So sinasabi ng Panginoon, hindi ko nais na hindi namumunga ang aking mga anak. Ang nais ko ay namumunga sila. Sabi po dito, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. So may ginagawa ang Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak para patuloy na mamunga. So we are expecting to continue to grow. Okay? Continuously. Okay? Ang ginagawa po ng Panginoon is He prunes. Sa pamamagitan ng pagdidisiplina, inaayos po tayo ng Panginoon, di ba, para patuloy tayong mamunga. Sabi po dito, you are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, I also remain in you. No branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kung papansinin po natin mula verse 1 hanggang verse 5, ang lagi pong pinag-uusapan dito sa John 15 is bearing fruit, growing, may progression, may paglago, may pamumunga. Ang sabi po dito kanina, di ba, you need to bear fruit. Okay? Balik natin sa unang verse. Sabi po doon, you need to bear fruit so that you will be even more fruitful. And then, sa the following verses po, ang sabi po ng Panginoon, so that you will bear much fruit. So, kung papansinin natin dito sa John 15, from fruit, ang daming fruit, from fruit to more fruit to bear much fruit. Okay? Ibig sabihin, hindi ka mahihinto sa isa lang. Hindi ka mahihinto sa status mo lang ngayon. Dapat nagpapatuloy ka
na nag-i-increase, nag-a-advance, nag-grow, namumunga. Okay? Iyon, nag-i-increase ka dapat. May goal ka sa iyong relasyon sa Panginoon. God wants you to be productive, to be fruitful. Pakitignan kung may fruits ang katabi. O, fruit yung mga, ay, hindi. Tingnan po natin, fruits po ba? Merong fruits? Okay? We bear more fruit. We bear much fruit. And anong klaseng bunga po ba? Pinag-usapan din po natin yan ng mga nakaraan. Anong klaseng bunga yung gusto na makita ng Panginoon sa atin? Una is the fruit of the Spirit. Pag sinabi natin fruit of the Spirit, it is the character of the Lord na dapat na ngingibabaw o napapakita sa ating buhay. Okay? The character of the Lord. Pag sinabi natin fruit of the Spirit, we need to be sanctified that we will be more and more like Christ. Okay? So, sabi nga sa Galatians 5:22-23, di ba? But the fruit of the Spirit is love, joy, napag-usapan po natin yan last time, di ba? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Okay? Pinag-usapan natin yan, may series po tayo dyan. So, iyon po yung isa sa inaasahan at gustong makita ng Panginoon na fruit sa buhay natin. The character of Jesus Christ must be seen in your life, in our life. Okay? Kung ano kasi ang pinagmulan, iyon dapat ang maging bunga. So, if we say that we are Christian, dapat nakikita si Christ sa buhay natin. Amen po? Amen? If our source is Jesus Christ, the evidence is Christ-likeness. Amen po ba? Amen? And syempre po, hindi po ito inasnap. Ganun agad, no? May progression. Pag sinabing progression, araw-araw nangyayari ito sa'yo. No, araw-araw may binabago si Lord sa atin. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ang kanyang mga anak na nananatili sa kanya ay pinuprune niya para mas mapakita yung Christ-likeness sa kanilang buhay. So hindi pa tapos si Lord sa atin. Amen po ba? Amen? Pakisabi sa katabi, hindi pa tapos si Lord sa iyo. Mapapakita pa si Lord sa buhay mo. You will be more and more and more and more like Christ. Amen? Amen po? Ang sabi po ni Billy Graham, being a Christian is more than just an instantaneous conversion. It is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ. So, ang sabi po ni Billy Graham dito, ang ating pong pagkakilala sa Panginoon o pagtanggap sa Panginoon, yung ating salvation ay paumpisa pa lang. Meron pa pong kasunod na gagawin ng Panginoon. Ano po yun? Sanctification. We also talk about that nung mga nakaraan. No? Yung sanctification na merong ginagawa ang Panginoon araw-araw, pinoproseso ka araw-araw ng Panginoon para lumago ka to be more and more like Christ. Kaya darating ang Panginoon, naiiba. Kung darating ang panahon habang tumatagal ka sa Panginoon, naiiba ka araw-araw. Nababago ka araw-araw. Amen po? Amen. So, pangalawa pong klase ng bunga na gusto makita ng Panginoon sa atin is to be fishers of men. Okay? To be fishers of men or to be fishers of the soul. Ibig sabihin, yung winning souls and make disciples. Yung nagdadala ka ng mga kaluluwa sa Panginoon kasi binabahagi mo ang salita ng Diyos. Binabahagi mo ang pag-ibig ng Diyos, binabahagi mo yung kaligtasan ng Diyos sa iba dahil matindi ang naranasan mo sa Panginoon. Kaya hindi mo siya ma-contain, hindi mo siya ma-withhold, you are speaking forth of the gospel of Jesus Christ. Ito po yung isa sa gustong makita ng Panginoon sa atin. We are bringing people to Jesus Christ. We fish for people. We are fishers of men. Pakisabi ko sa katabi, fishers of men. Fishers of men. Mamamalakaya ng mga kaluluwa. We are bringing people
humahakot ka. Kumbaga, humahakot ka ng mga tao patungo at dadalhin mo sa Panginoon. Sa Matthew 4, verse 19, sabi po dito, "Come, follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people." If you will see here, sa Matthew 4:19, may progression din po dito. Meron pong progression dito. Ang sabi po dito ay, una, sinabi ng Panginoon ay, come. This word na come is an indication na ini-invite po tayo ng Panginoon na magkaroon ng relasyon sa Kanya. Come and have a relationship with me. You need to come. And then, hindi lang po matatapos sa pagtanggap kay Kristo ang iyong pagiging Kristiyano. You need to, what? What is the next step? You need to follow Jesus. Kung papansinin natin, may progression. Sa Matthew 4:19, makikita na agad natin na may progression dapat sa ating relasyon sa Panginoon. In-invite tayo ng Diyos sa na magkaroon ng relasyon sa Kanya upang tayo ay sumunod. Magpatuloy sa paglakad sa salita ng Diyos. Magpatuloy sa paglalim at paglago. And habang tayo ay lumalakad, we follow the steps of Jesus Christ, the more we become like Him. Okay? The more habang tayo ay lumalakad kasama ang Panginoong Jesus, the more na nagliliwanag si Kristo sa buhay natin. And ang sabi po dito, hindi lang natapos sa follow me. Ano yung next na sinasabi ng Panginoon? The purpose of your relationship with Jesus Christ, coming to Jesus Christ and following Him, the purpose of going deeper in your relationship with the Lord is to be sent out to fish for people. Ang dahilan kung bakit ka nagkaroon ng relasyon sa Panginoon ay hindi lang para maligtas. Unang-unang purpose yun. Para ka maligtas. Pero may dahilan din kung bakit ka pinalalago ng Panginoon. Kung bakit ka pinamumunga ng Panginoon. Ang dahilan po niyan is may panawagan tayo. Ang dahilan po niyan ay meron tayong pagkatawag to be fishers of men. To bring people to the Lord. The reason bakit ka nakaka-receive ng salita ng Diyos ngayon is para ibahagi din yung salita na yan sa iba. May progression. Kung papansin natin sa Matthew 4:19 pa lang, nandoon na ang plano ng Diyos sa buhay natin. Meron na siyang purpose sa'yo. No? Makikita mo na agad ang purpose ng Lord sa'yo. You need to reach out for people. You need to bring the people to have faith in Christ. Merong dahilan kung bakit ka talented. No? May dahilan bakit meron nilagay na gift si Lord sa'yo. Di ba pinag-usapan natin yan last week? May dahilan kung ba't maganda ka. O yun. Ayan, yes. May dahilan kung bakit ka pogi. May dahilan kung bakit nilagay ng Diyos ang kapangyarihan niya sa buhay mo. May dahilan bakit nagfo-flow ang anointing ng Panginoon sa buhay mo, bakit ka binibigyan ng kalakasan, and that is to be used. Okay? Gamitin mo to be sent out, na lumabas ka to fish for people. May dahilan. No? Kailangan lumabas. Pero wag muna ngayon. Okay? Makinig muna tayo. Okay? Kailangan natin lumabas. You need to be sent out para ma-fulfill talaga yung kabuuan ng purpose ng Lord sa buhay natin. Kailangan mong lumabas to fish for people, to share the gospel, to bring the people to have faith in Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Pakisabi sa katabi ulit, fishers of men ka pala. Fishers of men. Amen. Last week po, nanood po ako ng game po ni Kenzo, ng pamangkin ko po. Si Kenzo tsaka si Clay, sila po ay lumaban sa Taprisa ng volleyball. Kaya po ako ganitong kamalat. Nag-cheer ako eh. Okay. So, na-amaze po ako doon sa coach po ni na Kenzo.
Kasi, syempre sa team, hindi naman yan lahat magkakapantay ng level ng galing. 'Di ba? Pero alam niyo po ang nakaka-amaze ko doon sa coach ng pamangkin ko po is kahit na hindi mo ka-level yung ace player, paglalaruin kita. Maglalaro ka. Lahat ng team members doon, pinaglalaro niya. Ayaw niya ng may bench warmer. Alam niyo po yung bench warmer? Yung tagabutas ng bangko. yung nag-training pero nakaupo lang pagdating sa game. Kasi sabi nila, bench warmer ka kasi bano ka eh. May mga ganun no? Pero nakaka-amaze po yung coach ni Kenzo. Kasi doon po sa lahat ng laban nila, lagi po siyang nagkakaroon ng substitution. Hindi po pwedeng wala. Hindi pa pwedeng hindi ka isab. Kahit magaling ka. Kailangan may pumalit sa'yo at may lalaban na iba. Kailangan may substitution. Kailangan may rotation of player. Pinakikilos po niya lahat ng player niya. Ganoon po yung coach ni Kenzo. Kasi for him, the reason why you train, the reason why you have strength, the reason why you have the athletic talent is for you to participate to win the game. Lahat tayo participants. Hindi ka pwedeng umupo lang. No? So sa loob ng church po, ganoon din ang nais ni Lord. Ganoon din po ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay walang bench warmer sa atin. Walang bench warmer, walang tagabutas ng upuan. Pakitignan nga po yung katabi natin, yung upuan ng katabi natin. Butas na ba yan? Praise God, walang bench warmer sa atin kasi hindi butas yung upuan. Okay? So, walang bench warmer sa atin, Pero tingnan natin, ano nga ba yung mga bench warmer sa loob ng church? Unang bagay na makikita natin if they are a bench warmer is attender lang sila. Hindi nagsasayaw sa... Hindi nagsasayaw sa event. Okay. Attender lang sila. Yung pupunta sa church, tapos uuwi. Pupunta sa church, tapos uuwi. Attender lang. Iyan yung mga nagbubutas ng bangko. Last time, di ba, pinag-usapan natin yung spiritual gifts. May nabasa po ba tayo na may gift of being a bench warmer? Yung ako ang magiging magaling na taga-upo. Ako ay magiging magaling umupo sa church. No? Kailangan nakadipwatro ako. Walang ganun. Hindi, sa mga unang dalo, I praise God because you're here. I praise God kasi tumugon tayo sa panawagan ng Panginoon. Si Lord po ang tumawag sa atin, kaya tayo nandito. Pero ang gusto ng Panginoon sa relationship natin sa Kanya ay lumago tayo. Nagpapatuloy tayo, nag-i-increase. Amen po? Amen? So, hindi tayo attender lang. Darating ang time, hindi tayo attender lang. Hindi tayo a-attend lang, uupo, aalis, uupo, aalis. Tapos tapos na, wala nang gagawin. Pangalawa, tingnan din natin kung bench warmer tayo, excuser. Laging nag-e-excuse. Excuse me po, hindi ganun. Excuser, yung mga tao na ang hilig mag-excuse, laging may dahilan, kaya hindi makakumit sa Panginoon. Etong mga excuser po na to, they heard the opportunity to serve God, but they choose not to. No? Kasi may excuse sila. May excuse sila na, hindi pa ako ready. May excuse sila na, wala akong time. Busy ako. Okay? Kasi tatandaan po natin, it's not about having no time for the Lord. It is about making priority. Amen po ba? Kasi kung papansinin natin, you will always have time kung priority mo yung bagay na yun. Tama po ba? Makikita mo sa isang tao kung ano ang priority niya kung doon lahat nabubuhos ang kanyang oras. Kung ML ang priority niya, doon niya lahat ibinubuhos yun. No? Pero, sa NLA, walang excuser.
Walang excuse ng excuse. Kasi lahat tayo ang priority si Lord. Amen po ba? Amen? Amen? Hindi tayo busy sa mundo. Busy tayo kay Lord. Amen? 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 Pwede po ba natin palakpakan ang buhay ng bawat isa? Praise God. Thank you, Lord, for our lives. Okay? The insider. Yung mga insider po, ito yung mga tao na kumikilos lang sa loob, pero hindi mapalabas. Okay? Ito po yung mga tao na napakahusay sa gift at ginagamit ang gift sa loob, pero hindi ma-send out. Tandaan natin Matthew 4:19. You need to be sent out. No? Well, hindi ko po sinasabi na hindi importante itong mga bagay na to, hindi importante ang pagsasalita. Importante ito. Pero hindi natatapos ang paglilingkod dito sa loob. Amen? Hindi po natatapos ang paglilingkod dito sa loob. Kailangan gamitin mo yung gift mo sa labas. You need to be sent out to fish for people. Kasi kung papansinin natin, ang inutos ng Panginoon is for you to become witnesses. Ang inutos ng Panginoon is to go and make disciples. Wala pong inutos ang Panginoon maging the best multimedia head ka. Wala pong sinabi ang Panginoon na maging the best bench warmer ka. Ganun, no? Walang sinabi ang Panginoon na maging best preacher ka. Walang sinabi ganun. Ang inutos ng Panginoon, you need to become my witnesses. Pag sinabing witnesses, lumalabas. Pinapakita ang liwanag sa labas. No? Kasi kung dito tayo sa loob lang nagpapakitaan ng liwanag, masisilaw na tayo kasi maliwanag tayong lahat eh. Pero ang kailangan ng liwanag ay sa labas. Because ang nasa labas ay dilim. Ang dilim, ang kailangan sa dilim ay liwanag. Kailangan ka sa labas. Amen po ba? Hindi po dapat matapos lang ang ating purpose sa loob ng church. You need to be sent out to fish for people. Kailangan ang pag-ibig ng Diyos ay naibabahagi natin sa iba. Amen po ba? Amen? You are called for a higher purpose. Amen po? The reason bakit ka may talent, the reason bakit ka may gift, is para gamitin mo to make disciples. To make disciples. Amen po ba? We are encouraging everyone to join worship team. Yes. We are encouraging everyone to grow in your talent, to grow in this larangan, doon sa ating sound tech, sa lahat. We are encouraging, but again, your service is not only in this room. Hindi lang po dito sa loob. Kailangan maipakita mo ang liwanag mo sa labas. Amen po ba? Amen? You are fishers of men. You need to be sent out to fish for people. Amen po ba? Amen? Amen? Kasi sabi po ni Jared Wilson, a church that doesn't reach out to its city isn't a church. It's a country club. Pag sinabi natin country club, okay na sila nang sila-sila na lang. Masaya na sila nang sila-sila na lang. Okay? Hindi po tayo country club. Maraming mga tao sa labas na kailangan ang pag-ibig ni Kristo. Amen po ba? Amen? Kailangan natin silang dalhin sa Panginoon. Introduction lang po yun. Ang ating pong title talaga today is Bearers of the Mat. Sa Mark 2:1-5. And I will give you 3 points today kung ano ang character dapat ng isang mamamalakaya ng kaluluwa, ng isang bearers of the mat. Okay? Baka sabi po, bearers of the mat. Basahin po natin yung ating passage today sa Mark 2:1-5. Let's read. And when he returned to Capernaum after some days, it was reported that he was at home, and many were gathered together so that there was no room, not even at the door. And he was preaching the word to them, and they came, bringing to him a paralytic carried by
by 4 men. And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him. And when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. So, dito po sa passage na ating binasa, meron pong 5 magkakaibigan. Yung isa po sa kaibigan nila ay paralytic, hindi makagalaw. And then narinig po nung 4 na kaibigan na to, yung patungkol kay Jesus, na may kakayanan siyang magpagaling, na si Jesus has the power to heal people. So ang ginawa po nung 4 na magkakaibigan, binuhat po nila yung kanilang kaibigan na paralitiko at dinala po nila sa Panginoong Jesus. Silang 4 na magkakaibigan ay talagang nag-effort to be the bearers of the mat, to be the bearers of that paralyzed friend. And today po, ganoon po yung gusto na ibigay na mensahe ng Panginoon sa atin. May mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, they are paralyzed. They are paralyzed because of sin. They are paralyzed na hindi nila makita ang katotohanan ng Diyos, hindi nila maranasan ang pag-ibig ng Panginoon kasi mas napofocus sila sa problema sa tahanan. Because of broken family, because of broken marriages, because of the problems that they are experiencing. Na nagiging paralyzed po sila. Napaparalyze sila because of the sin that they've committed. Yung tipong hindi na sila makalaya-laya doon sa matagal na nilang kasalanan at naging addiction na sa kanila. Addicted sa pornography, addicted sa drugs, addicted sa mga vices, Iyon yung mga nangyayari sa buhay ng mga paralitiko. Marami po, kung papansinin natin, maraming tao sa labas ang mga paralyzed. That they don't have the power to come to Jesus. Isa po sa atin, malamang, walang kapangyarihan na lumapit sa Panginoon, meron lang nagdala sa atin sa Diyos. Amen po ba? Amen. Yung 4 na kaibigan na to, they are willing to be bearers of the mat. They are willing to bring their friend to Jesus Christ. And today, yun po yung gusto ng Panginoon sa atin, that we will have this attitude. We will have this desire, this urge in our hearts. Yung pagnanais, matinding pagnanais to bring people to Christ. Matinding pagnanais na buhatin natin ang ating mga kaibigan kasi nakikita natin na paralyzed sila. Ang gulo ng buhay nila, kailangan nila si Jesus, kailangan natin silang dalhin sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Be bearers of the mat. Amen po ba? Pakisabi sa katabi, be bearers of the mat. Be bearers of the mat. Be bearers of the mat. You need to have that attitude of whatever it takes, I will bring my friend. Kailangan meron tayong attitude na whatever it takes, I will bring my friend to Jesus Christ. Whatever it takes, I will be bearers of the mat. Amen po ba? Ito pong story po na binasa natin, yung pangyayari po dito, ito po yung mga magkakaibigan na sobrang concerned sa kalagayan. Yung 4 na magkakaibigan na to ay sobrang concerned sa kalagayan ng kanilang kaibigan na not capable of bringing himself to Jesus Christ. Yung paralyzed friend nila, walang kakayanan to bring himself to Jesus Christ. Wala kang kakayanan, kami meron, dalhin ka namin. Hindi mo kilala ang Panginoong Jesus, ako kilala ko, dalhin kita kay Jesus. Amen? Wala kang pag-ibig sa Panginoon, hindi ko makita ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Ako may pag-ibig ng Diyos, ibibigay ko ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. I will be the instrument of God's love. I will be the instrument of God's love because the love of Christ overflows in my life. That's why ako ang magtatanim. Amen po ba?
Wala kayong kakayanan, ako magdadala. I want to be bearers of the mat. Amen po ba? Be bearers of the mat. Pakisabi, I want to be bearers of the mat. I want to be the bearers of mine. Amen. So ano nga ba yung attitude nitong apat na magkakaibigan na to? Na dapat na taglay-taglay din po natin so that we can bring our friends to Jesus Christ. Una po is the compassion. Sabi po compassion. We need to have compassion. For us to bring our friends to Jesus Christ, we need to have compassion. Pag sinabi po natin compassion, ito po ay yung concern that leads to have sympathy. Yung concern mo sa kalagayan ng tao na nagdadala sa iyo ng kahabagan. At yung kahabagan na yon, yung kaawaan, kahabagan na yon ay nagdadala sa iyo sa pagkilos to meet the need of your friend, to meet the need of people. Yan po yung compassion. Compassion is a heart move to action. Yun po yung compassion. No, hindi ka lang naawa, hindi ka lang nahabag. Pero kinilusan mo yung kahabagan na yan. Hindi ka lang nahabag, kundi kimilos ka para ma-meet yung needs ng taong yun. Yun po yung compassion. Okay? Hindi natatapos sa nakaramdam ka lang ng habag. Kumilos ka. Amen po ba? Sa Matthew 9:36, sabi po dito, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless. Si Jesus po ito ang nakakita doon sa kondisyon ng mga tao. Like sheep without a shepherd. Nung nakita po ng Panginoong Jesus ang kalagayan, ang tunay na kalagayan ng crowds, doon po siya nagkaroon ng compassion. And ano yung tunay na kalagayan ng mga crowds? They are confused, they are helpless, they are sheep without a shepherd. If you will see in this passage po, in this verse po, sa Matthew 9:36, for you to have compassion, you need to see first the condition. For you to have compassion, yung kahabagan, kailangan mo munang makita ang tunay na kalagayan ng mga tao. Ang problema, kaya hindi tayo nahahabag kasi hindi natin nakikita ang tunay na kalagayan ng iba. Ano po? Hindi nagiging bukas ang ating mata para makita ang tunay na kalagayan ng ating katabi, ng nasa harap natin, ng ating kamag-anak, ng mga kasamahan natin, ng mga kakilala natin. Ano? You will never have compassion for people if you will not see and know their true condition. Kasi ang compassion po, because you see the condition, you will have this deep sorrow in your heart. Ano? And that deep sorrow push you to move. Iyon po yung compassion. You need to open your eyes for you to see the real condition of the people. Sa John 4:35, ang sabi po dito, do you not say there are yet 4 months? Ito po yung pinaka-theme verse natin. There are yet 4 months, then comes the harvest. Look, pakisabi po, look. Look, I tell you, lift up your eyes and see that the fields are white for harvest. Hindi kikilos ang mga magsasaka kung hindi nila makikita na hinog na ang crops, ready na for harvest. You need to open your eyes. We need to open our eyes. Sabi po dito, kung bubuksan mo lang ang iyong mga mata, makikita mo na ang dami palang kailangang trabahuhin. Ano? Kung bubuksan lang po natin ang ating mga mata, makikita natin na ang dami palang nangangailangan kay Lord. Ang dami pala natin dapat dalhin sa Panginoon. You just need to open your eyes so that you may see the real condition of people and have compassion on them, and that compassion will make you move.
to reach the needs of the people. Amen? You need to open your eyes. Alam niyo po yung mga nag-win po sa atin, binuksan po nila ang kanilang mga mata at nakita nila ang kondisyon ng buhay natin na kailangan niyo si Jesus. Kaya kayo pinilit dalhin sa Panginoon. Kaya tayo talaga ay niluhod sa Panginoon. Kaya ka nandito. Kasi merong naging willing to bear your mat. The question is today, are you willing to bear the mat of your friend? The mat of your family? The mat of your loved ones so that we can bring them to Jesus Christ? Are we willing? Do we really see their true condition that they really need the love of Christ? Kailangan natin ang pag-ibig ni Kristo, kaya tayo din na lang ng mga tao dito sa church. Amen po ba? Amen? Amen? Kaya nga po, yung ginagawa po nating prayer walk, sino po dito yung nakasama sa prayer walk? Ayan, praise God. Alam niyo po ang ganda ng prayer walk. Habang umiikot ka po doon sa community natin, makikita mo ang tunay na kalagayan ng surroundings natin. Kasi kapag ikaw, parang daily chores lang, o daily lang na palakad-lakad ka doon sa lugar natin dahil papasok ka, uuwi ka, maglalaboy ka, uuwi ka, hindi mo makikita ang tunay na kondisyon ng tao kasi focus ka sa pupuntahan mo lang. Focus ka sa trabaho mo, focus ka sa pag-aaral mo. Pero yung ganda na talagang nililibot natin at binubuksan natin ang ating mga mata, nakikita natin ang tunay na kondisyon ng tao at nagdadala ito sa atin ng kahabagan, kailangan talaga nila si Lord. Itong mga taong to, kailangan talaga si Lord. Nahahabag tayo. They really need the healing of Jesus Christ. And na-amaze po ako doon sa sharing po after that prayer walk. Nabuksan ang mata ng bawat isa na kailangan talagang mag-reach out ng tao. Kailangan talaga nilang makilala ang Panginoong Jesus kasi walang ibang sagot sa kanilang buhay kundi ang Panginoong Jesus lang. Amen po ba? Amen? Kaya lang po itong problema. Mahihirapan po tayong makita ang tunay na kalagayan ng tao if we are too busy. And we are too focused on our concerns in life. Mahirap pong makita ang tunay na kalagayan ni Vols kung ako ay busy kay Nance. Mahirap makita ang tunay na kalagayan ni Fern kung ako ay busy sa boyfriend ko. Praise God, may boyfriend. Aray. Mahirap pong makita at tumugon talaga sa panawagan ng Diyos to be sent out to fish for people if we are too focused on the concerns of our life. We are too focused on ourselves. You need to be selfless. Being compassionate to people is being selfless. Kasi ang iintindihin natin ay paano tumugon sa pangangailangan nila. Amen po? Amen? You need to see the real condition of people. Open your eyes. Let's open our eyes. Lord, let's pray sa Panginoon. Lord, help us to na ma-open ang aming mga mata so that we may see the real need. So that we may see the real condition of the people. Amen po ba? Kasi ang pinaka-tragic na mangyayari po sa buhay ng isang tao ay hindi nila makilala ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen? Kaya we need to be willing to be bearers of the mat. Amen po ba? We need to be willing to bring our loved ones to Jesus Christ. Amen? Have compassion and be bearers of the mat for people because they are in need of a Savior. Amen po? Just like us, we are in need of a Savior. Ganon din sila, they are in need of a Savior. Amen? Amen. Pangalawa po, you need to be convinced. Pakisabi po, convinced ka ba sa sinasabi ni Pastora? You need to be convinced. Ano? You need to be convinced. Saan tayo mako-convince
convince dapat? Saan mako-convince? Yung dapat kumbinsido ka na hindi ka na sisway. Saan tayo dapat kumbinsido? Itong apat na kaibigan na to na nagdala ng kanilang paralytic friend, they are convinced that Jesus is the solution. They are fully convinced that the solution of their friend's condition is Jesus Christ. Kaya no matter what happened, marami mang hadlang, dahil I am fully convinced na si Jesus ang sagot sa kailangan ng kaibigan ko, dadalhin ko siya kay Jesus. Amen po ba? Amen? Convinced ba tayo? Amen. Convinced po ba tayo that we really need Jesus Christ? Convinced po ba tayo that the people really need Jesus Christ? Kasi if you are fully convinced na ang sagot sa pangangailangan nila ay ang Panginoong Jesus, hindi tayo mag-hesitate na dalhin sila sa Panginoon. Hindi tayo mag-hesitate na dalhin sila sa tunay na sagot. Amen po ba? Kung alam mo na ang dala-dala mo ay gamot para sa kaibigan mo may cancer, hindi ka mag-hesitate na ibigay yun sa kanya kasi sigurado ka at convinced ka na iyon ang sagot. Amen po ba? So, ganoon din. Hindi mo bibitawan na magdala ng tao sa Panginoong Jesus if you are fully convinced that Jesus is the true answer and solution of other people's needs. Amen po ba? Amen? Amen? Dalhin natin ang mga tao sa Panginoon. Ito pong apat na magkakaibigan po na to, they are convinced that the only way for their friends to be healed is Jesus Christ. Walang ibang option. Kapag nakita natin na walang ibang option, hindi pera, hindi relationship, broken ka ngayon, o sige, papakilala kita, may kakilala ako, pwede mo maging karelasyon. Option yun. No? If we are fully convinced that Jesus is the true answer and solution of our brokenness, wala tayong ibang option na ibibigay sa kanila. We will bring them to the main solution, which is Jesus Christ. Dadalhin natin sila sa Panginoon. Ang sabi po ni Max Lucado, ito po yung sabi ni Max Lucado, if our greatest need has been information, God would have sent us an educator. If our greatest need had been technology, God would have sent us a scientist. If our greatest need had been money, God would have sent us an economist. If our greatest need had been pleasure, God would have sent us as an entertainer. But our greatest need was forgiveness, salvation. So God sent us a Savior. Fully convinced po ba tayo na ang tunay na sagot sa pangangailangan ng ating pamilya ay ang Panginoong Jesus? That's why He is being sent here to die on the cross para sa kaligtasan po natin. Fully convinced po ba tayo that they need to encounter Jesus? Fully convinced po ba tayo? Kung fully convinced tayo, hindi natin sila hahayaan na hindi makilala ang Panginoon. Dadalhin natin sila sa Lord. Amen? Because they need to experience Christ's forgiveness. Because we know that Jesus is the only one who will complete their lives. Amen po ba? Ang Panginoong Jesus ang nagkumpleto ng buhay natin. Naranasan po natin yun. Tama po ba? Tama po? Na ang Panginoong Jesus ang nagkumpleto ng buhay natin. Jesus is the one who filled the void in our hearts. Naranasan po natin yun, di ba? Amen. Are you fully convinced that Jesus is the one who will complete their lives also? Amen. So dahil fully convinced tayo, hindi natin ipagkakait ang tunay na solusyon ng buhay nila. Amen po ba? Amen? Amen? There's no substitution. There's no substitute. Walang ibang option sa katugunan ng pangangailangan ng tao kundi ang Panginoong Jesus lamang. Amen? Amen? Dalhin natin sila sa tunay na solusyon. Amen po ba? Dalhin natin sila sa tunay na solusyon. They need
Jesus Christ, because it is Jesus Christ that brings transformation, brings salvation to their lives. So you will not be ashamed. Don't be ashamed of the gospel, because you are fully convinced that it is the answer and the power of the Lord to bring salvation to people. Pangatlo po is committed. And pwede ko po pang tawagin ng worship team. Committed. Sa Mark 2:4. And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him. And when they made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay. Ito pong apat na magkakaibigan na to, because of their faith. Yung faith po na yun is because they are fully convinced that Jesus is the answer. Walang iba. Walang ibang sagot, walang ibang option, walang substitute sa katugunan ng pangangailangan ng tao. They are fully convinced na ang katugunan sa pangangailangan ng kanilang paralytic friend is not the doctor, but Jesus Christ. They are fully convinced that Jesus is the solution to their friend's condition. Kaya po lumabas yung isang attitude ng buhay nila in bringing and bearers of the mat. Ano yung attitude na yun? Nag-commit sila. They commit to endure. They commit, they don't give up. Yun yung commitment. Hindi tayo sumusuko sa mga tao na dinadala natin sa Panginoon. Hindi natin sinusukuan ang asawa natin. Hindi natin sinusukuan ang pamilya natin. Hindi tayo sumusuko na iluhod sila sa Panginoon. Hanggat walang nangyayari, hindi tayo susukong ipanalangin sila. Amen po ba? Hindi natin sinusukuan na may magagawa ang Panginoon sa buhay ng asawa natin. Amen? Amen? Kaya you will be committed to the Lord. You will be committed to that call to bring your friend, your family, your husband, your wife to Jesus Christ. You are committed to be bearers of the mat. Kasi ang bearers of the mat po, kung papansinin natin itong apat na magkakaibigan na to, hindi madali ang kanilang ginawa. Try mong bumuhat ng napakalaking lalaki. Hindi madali. Try mong bumuhat ng isang malaking lalaki mula Taytay papuntang Antipolo. Madali? Palakad? Walang sasakyan? Madali? Madali po ba? Hindi madali. So kung hindi ka committed, susukuan mo. Kung hindi ka convinced na si Jesus ang sagot, susukuan mo sila. Kung hindi tayo convinced na si Jesus ang sagot sa pangangailangan nila, pwede ka nang bumitaw. Binitawan mo na sana yung mat. Wag naman sana tayo kumatang gusto ko nang bumitaw. Wag na wag. Pagpatungkol sa pagdala sa mga tao kay Kristo, wag mong bibitaw. Amen po ba? Wag mong bitawan yung mat. Dalhin mo sila sa Panginoon. Maging committed ka. Kung papansinin natin, marami silang pwedeng maging excuse. If you will read yung Mark 2, marami pong pwedeng maging excuse yung apat na magkakaibigan na to. Malayo, hindi natin yan kaya. Mabigat yung kaibigan natin. Ang daming pwedeng maging dahilan. Ang layo, I am too busy, I have many chores to do. Marami akong gagawin, naglalaba ako eh. Marami akong gagawin, nag-ML ako eh. Marami akong gagawin, ang busy-busy ko. Marami silang pwedeng maging excuses. Pero again, we are not benchmarker. Pwede nilang sabihin na nakakapagod itong gagawin natin, bubuhatin lang natin yung kaibigan natin at maglalakad lang tayo. Marami tayong pwedeng maging excuse. Ang hirap dalhin nito sa Panginoon, ang tigas ng mukha. No? This person is too sinful, napakarumi ng buhay, madadala ko ba ito sa Panginoon?
Parang hindi naman ata ito susuko sa Diyos, ang tigas-tigas. Marami tayong pwedeng maging dahilan. Nakakapagod intindihin tong taong to, ayoko nang dalhin to sa Lord. Baka magkita pa kami sa langit. Joke lang. Ano? And isa pa po sa mga pwede nilang maging excuse. Hindi na tayo makakalapit sa Panginoon. Puno yung bahay na yun. So doon po sa story kasi, nandoon ang Panginoon sa bahay. Dahil kilala ang Panginoon doon sa ginagawa niyang miracle. Ang daming mga tao nakapaligid sa Kanya. Punong-puno yung bahay. Hindi na nila alam kung paano sila papasok. Sarado yung pinto, sarado yung bintana. Kaya ang ginawa po nila, binutas nila yung bubong. Binutas nila yung bubong at binaba nila yung kanilang kaibigan. Ganoon sila committed kasi they are fully convinced that Jesus is the main solution, is the only solution of their friend's condition. Ganoon po sila ka-convinced, kaya hindi po nila inalintana yung mga excuses at possible excuses ng buhay nila. No? Marami pwede humadlang sa atin in bringing our family to the Lord. Marami pwedeng humadlang sa atin in bringing the people na naiisip natin at ini-impress ng Diyos sa atin. Marami tayong pwedeng maging excuses, pero dahil you are again fully convinced and you have this compassion for them, you will commit to bring them no matter what. You must have this whatever it takes attitude. Ano? Pag sinabing whatever it takes, kahit anong mangyari, dadalhin kita. Kahit anong mangyari, dahil alam ko na si Jesus ang solusyon sa buhay mo, dadalhin kita kay Jesus. Amen? We don't give up when it is difficult. Ito pong apat na magkakaibigan na to, meron po silang kasabihan na where there's a will, there's a way. Dapat ganun po tayo if we want to be bearers of the mat. Kapag may paraan, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, ang tayong dahilan. And naniniwala po ako sa New Life Antipolo dahil gusto natin, lagi tayong gagawa ng paraan. Amen po? Amen. Hindi na tayo attender, hindi tayo bench warmer. Amen po ba? Tama na ang pagbubutas ng bangko. Ano? Amen? Tayo ay hahayo kasi kailangan nila ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Itong magkakaibigan na to, sarado ang pinto, sarado ang bintana, doon tayo sa bubong. No matter what happened, whatever it takes, I will bring my friend to Jesus. I want my friend to be healed. I want my loved one, I want my family to be healed. Amen? You need to be fully convinced. Kaya magkukumit kayo sharing Jesus Christ. You need to be fully convinced that Jesus is the real answer to their real needs. That's why you will commit to be bearers of the mat and bring your family to the Lord. Amen? Amen po ba? Kahit gaano kahirap. Hindi madali po. No? Pwede kang ma-reject, pwede kang sabihan na nandyan ka, wala namang pera dyan. Pwede kang sabihan, dami pwedeng maging dahilan para sumuko ka sa kanila. Pero, if you are fully convinced, you will commit. Amen po ba? May isang example po na makikita po natin sa Bible na talagang fully convinced siya doon sa kanyang pagkatawag to become witnesses, to fish for people, to be sent out. Yun po ay si Paul. But before that, meron akong gustong i-share po sa inyo na isang parable po. Mabilis lang. Sa Luke 14:17. Sabi po dito, at the time for the banquet, he sent his servant to say to those who had been invited, come, for everything is now ready. Ito pong story po na to,
yung master po, which represent the Lord, may niready na po siyang magandang banquet. Amazing banquet, abundant na banquet. And itong servant na to, inutusan po niya ng Panginoon ang servant na to na humayo ka at i-invite mo yung mga taong invited natin. Humayo ka. Pero, nung unang paghayo po ng servant na to, ang daming excuses ng mga in-invite nila. Ng mga in-invite niya. So kung ilalagay mo ang sarili mo doon sa taong to, doon sa servant na to, pwedeng sumuko ka. Nireject ako, may excuses sila. Ang ganda-ganda ng banquet pero inire-reject nila. Di ba meron tayo minsan na gano'n? Ang ganda-ganda ng ino-offer ng Panginoon, nire-reject mo. May mga taong gano'n. Pero dahil fully convinced ka that it is Jesus that will give abundance in their life, you will commit no matter what. And ito po yung nangyari pa. Sa verse 21, so the servant came and reported these things to his master. Then the master of the house became angry and said to his servant, go out quickly to the streets and lanes of the city and bring in the poor, crippled, and blind, and lame. So ginawa po niya yun. Ginawa nitong servant na to. Unang paghayo niya, walang nangyari. Madi-discourage. Pangalawang paghayo niya, ang daming tumugon. Tumugon lahat. Pero alam niyo po yung pinaka-nakaka-amaze sa attitude nitong servant na to. Doon sa susunod na sinabi niya, and the servant said, Sir, what you commanded has been done. May mga tumugon, and I am excited doon sa mga tumugon. Pero ito po yung grabe itong servant na to. Sabi niya, and still, there is room for more. Panginoon, tumugon sila. I am so excited. Mararanasan nila itong prepare mong banquet. Sa buhay natin, Lord, excited ako, nakakatuwa, nabibless ako kasi tumugon sa iyong panawagan. Na-invite ko sa church yung kamag-anak ko. Pero alam ko, hindi pa ako tapos sa dapat kong gawin. There is still room for more. Amen po ba? Tingnan mo po yung mga upuan dyan na walang nakaupo. There is still room for more. Amen po ba? Hindi tayo hihinto na magdala ng kaluluwa sa Panginoon because there is still room for more. Kahit naka-experience ka ng rejection, kahit naka-experience ka ng insult from the people na in-invite mo nung una, merong tumugon, merong hindi, pero meron pa rin tayong desire na, Lord, there is still room for more. Meron pa akong dadalhin. You just need to open your eyes and you will see na ang dami pa palang dadalhin sa Lord. Amen po ba? Amen. Have compassion. You just need to open your eyes. Itong servant na to, nakabukas ang kanyang mata, kaya nasabi niya, Lord, meron pa akong dadalhin. Hindi pa ako tapos sa gagawin ko para sa inyo. There is still room for more. Amen po ba? Amen? Hindi ibig sabihin na ang tagal na nating Kristiyano, hindi na tayo magbabahagi ng salita ng Diyos kasi nakapagbahagi na tayo sa nakaraan. Hindi. Until today, we will share the gospel because there is still room for more. Marami pang ililigtas si Lord. Amen po ba? Amen. Marami pang ililigtas si Lord. Pakisabi nga, there is still room for more. There is still room for more. Parang hindi tayo fully convinced. There is still room for more. Still, there is room for more. Amen? Amen. There is room for more. Marami pa. Just open your eyes. Amen po ba? Ganon din po si Paul. Alam niyo po si Paul po kahit na siya ay nasa kulungan, hindi po niya inalis sa kanyang buhay yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi para sa kanya, tungkulin niya yun. Para sa kanya, kasama na sa cycle ng buhay niya, yung pagdala ng mga tao sa Panginoong Jesus. Saan man siya dali ng Lord, may problema man siya na kinahaharap kasi nakakulong siya,
Pero alam niyo po ba, kahit sa loob ng kulungan may nasasave? Ganoon po ang mga tao na talagang tumutugon sa panawagan ng Diyos to fish for people. Wherever you are, people will be saved. Amen po ba? Saan ka man dali ng Panginoon, nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, kaya naliligtas sila. Amen po ba? Amen. And alam niyo po ba, ito yung sinasabi ni Paul sa buhay niya. Ang sabi po niya sa 1 Corinthians 9:16, "For if I preach the gospel, that gives me no ground for boasting, for necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel." Sabi po dito, I am compelled to do it. Tungkulin ko. I am urged to do it. I am urged to preach the gospel. And ang sabi po niya dito, woe to me. Pag sinabing woe to me, I am in deep sorrow kapag hindi ko yun nagawa. Para akong mamamatay. Para akong nauupos na kandila, para akong nahihirapan pag hindi ko na ibahagi ang salita ng Diyos, kasi puso ko na ang magbahagi ng salita ng Diyos. Nasa buhay ko na ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Nasa puso ko na yung pagiging bearers of the mat. That is the heart of the Lord, and that is my heart also, to bring people to Jesus Christ. Paul took seriously his calling to preach the gospel. And ganun din po tayo, no? We need to preach the gospel. Bring your friends, bring your family, bring your loved ones to the Lord. Isang African proverb ang may nagsabi ng ganito. There is only one crime worse. Next slide po. There is only one crime worse than murder on the desert, and that is to know where the water is and not tell them. Yun po yung sabi doon ng isang African proverb na ang sabi po niya is selfish tayo kapag alam mo kung nasaan ang tubig pero hindi mo binahagi sa iba. Worst ka. Ganon din sa buhay natin. Alam natin kung kanino makikita ang tunay na buhay, ang pag-asa, who is the living water, and that is Jesus Christ. Alam natin yun eh. Kasi ranas natin. Ranas natin that Jesus Christ is the living water that quenched our thirst, that saved our soul, that brings hope in our lives, that transforms our hearts. And if we will be selfish if we don't share the good news. And we are worst. Worst daw tayo if we don't share the good news. But we are selfless when we share the good news. Diba?